Happy birthday sa inyong lahat. Ako po ito si Manghuhula ng Kinabukasan. At ngayong araw na ito ay bibigyan ko naman ng hula ng kapalaran ang lahat ng mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong May 25, 2020. Okay, May 25 birthday celebrants. Ito pong aking regalo ko para sa inyong kaarawan. Ang malaman ninyo ang posible ninyong kaharapin na kapalaran ngayong taon ito ng buhay ninyo 2020 to 2021. So ang sasagutin nating tanong dito ay ano ba ang mga posible mong kaharapin na mga sitwasyon sa iyong buhay ngayong taong ito ng 2020 to 2021. Okay? So para malaman mo ang mga sagot niyan, May 25 birthday celebrants, mayroon tayo ditong 20 card sa inyong spread, no? Tigda 2 cards about aspekto ng inyong buhay. May 2 bagay lamang akong nais linawin. Una, ito po ay combination ng positive and negative reading, no? So kung ayaw niyo po makarinig ng mga negative na sitwasyon or negative reading sa inyong birthday special spread or birthday special reading, ay wag nyo na lamang pong ituloy yung panonood, no? Close nyo na lamang po yung YouTube or close nyo na lamang po yung video nyon. Otherwise, kung gusto nyo pong magpatuloy ay magpatuloy lang po sa panonood, no? Huwag lamang sana kayo mag-comment ng mga masasakit na salita or mag-hit po ng dislike. Okay po? Pangalawang bagay, ay posible din naman itong mangyari at posible din namang hindi mangyari itong reading na ito, no? So kunin nyo lamang ito bilang babala, bilang gabay at bilang mensahe. Okay? So magsimula na tayo. Para sa inyong career, May 25 birthday celebrants, we have here the 5 of Scrolls and the 6 of Spirals. Sinasabi dito, nung nakita ko pa lang yung image ng 5 of Scrolls, so ito na ay nagsasabi sa akin na ang trabaho mo sa taong ito ng buhay mo ngayon, May 25 birthday celebrants, ay magiging stressful. Okay? Punong-puno ng stress, punong-puno ng mga ganap, no, sa trabaho. So maraming activities kang gagawin na nagpapadagdag ng stress, nagpapadagdag ng yamot, nagpapadagdag ng inis. Okay? Yun yung nakikita ko, no. So may mga pangyayari, no, or may mga araw kang pagdaraanan dito, May 25 birthday celebrants, na hindi mo na totally makakayanan yung mga pinapagawa sa iyo doon sa trabaho na yun, no. So kailangan kung ganun ay humingi ka ng tulong sa iba, no, sa mga ka-workers mo diyan para or magaanan ka sa trabahong nakaatang sa iyo. Okay? So yan yung sa career, pero huwag ka mag-alala kasi may 6 of Spirals. Kung mapapansin mo ang picture, para siyang banderitas or piyesta. So sinasabi dito ay mapagtatagumpayan mo siya. Okay? Malalampasan mo yan ng matagumpay. Okay? Sa bandang huli, kapag nagtagumpay ka naman sa mga ginawa mo, okay, mas makikilala ka ng nakatataas sa iyo at posibleng may promotion na maganap sa iyo sa taong ding ito ng buhay mo. Okay? So napakagandang din naman yung reward na naghahantay para sa iyo. Okay? May 25 birthday celebrants at hindi ito mauuwi sa wala. Okay? So may kapalit yan lahat. Okay? So itong mga gawain ito, pinapangako nito ay promotion sa trabaho. Okay? So yan yung bottom line dito. Sunod, para sa inyong study, we have here the Temperance card or the Golden Flower card and the Sorceress or the High Priestess card. So sinasabi dito na naoobserbahan ka ng teacher mo, no, or naoobserbahan ka ng professor mo or ng instructor mo, okay, sa mga study habits mo, no. So inoobserbahan yan lahat at kitang-kita dito yung pagiging pursigido mo sa pag-aaral. Okay? Kitang-kita mo yung haba ng pasensya mo, haba ng PC mo, at yung determinasyon. Okay? Nandyan yung determinasyon sa pag-aaral mo since nabunot ko ang Temperance card. So, Temperance means yung patience, yung determinations, okay? Yung perseverance nga na tinatawag, no?
So, talagang kinakaya mo yung pag-aaral at nakikita yan ng teacher mo. So, dahil dyan, bibigyan ka ng mga rewards din, no? Highest grade posible mong makamit. Okay, May 25 birthday celebrant. So, congratulations, no? Sa inyo. Deserve mo naman din yan, no? Kasi nga, nagsisikap ka talaga. Okay, kitang-kita dito yung pagsisikap mo, kitang-kita yung pagtsatsaga mo sa pag-aaral. Okay, so, yan yun. Sunod, para sa business, mayroon tayo ditong 10 of scrolls and the world card. So, kung mapapansin mo yung 10 of scrolls natin, no, napapagitnaan siya ng tigre. Okay? So, anytime mag-grower siya. Okay? Kung alam niyo yung tinatawag nating tiger economy, pag sinabi mo kasing tiger economy, sobrang lakas nung ekonomiya nung isang bansa, no? Ganon din yung negosyo mo. Magiging boom. Okay? Papatok yan sa mga tao, no, na nakapalibot dun sa negosyo mo. At tiyak to, no? Tiyak yung pag-unlad ng negosyo mo since nabunot ko ang 10 of scrolls. So, nandyan yung magandang outcome, no? Nung business mo, which is yung paglago at patuloy pang paglago. Okay? At yun nga, nakikipagsabayan ka na rin sa mga malalakihang business dito, May 25 birthday celebrants. So, congratulations, okay? At meron pa dito, at the word card. So, ang sabi dito, lahat ng mga gusto mong ipundar sa mundong ito, magagawa mo, mabibili mo, ngayong taong ito ng buhay mo. Okay? So, yan yun. Kung hindi man lahat, halos lahat. Okay? So, yan. Para sa business. Next, para sa travel, we have here 8 of stones and the 4 of mirrors. Sa taong ito ng buhay mo, May 25 birthday celebrant, so ginagantimpalaan ang pagiging masikap mo sa trabaho. Ang pagiging masipag mo, ang pagiging matyaga mo sa pagtatrabaho. Okay? So, dahil dyan, ang gantimpala sa iyo ay isang bakasyon na more on sa dagat to. Okay? More on sa dagat, more on island hopping, more on beach traveling. So, yan yung mga posible mong mapuntahan ngayong taong ito ng buhay mo, no? So, dito naman sa 8 of Stones, ayan yung bunga, no, ng mga pagsisikap mo. Pero may nakikita din ako ditong parang, tingnan mo, Stonehenge. Stonehenge, yung, sikat na pasyalan to sa bandang South America. Paki-correct nyo po ako dun, ha. Isa siyang historical landmark, no, sa South America. So, dito, maihalin tulad ko ito dito sa ating bansa sa mga historical landmarks din, no? So, may mga mapupuntahan kang historical landmarks din sa taong ito ng buhay mo. May 25 birthday celebrants. At nararamdaman ko na hindi ka aalis ng bansa, dito ka lang mamamasyal, okay? So, yan yun. Sunod, para sa kapirahan, mayroon tayo ditong the Acrobat card and the Divine Child or the Hierophant card. Sinasabi dito na nagtitake ka ng risk, no? Para kang batang walang kamuwang-muwang. Dito kasi may investment na ino-offer sa iyo, no? At gusto mo siyang simulan, no? Kasi nakikurious ka. Para ka ditong bata na hindi mo alam kung paano ka magsisimula at hindi mo alam yung mga magagandang epekto, okay, na nakapalibot or yung magiging magandang kalalabasan. Basta, gusto mo siyang subukan yung pag-invest na yan, no? Magtitake ka ng risk dito. Okay, since nabunot ko yung Page of Stones or yung the Acrobat card. So, pag alam naman natin yung word na acrobat, no? So, nagtitake siya ng risk, okay, para mapaligaya tayong mga nanonood. Parang ikaw to, no? Na nagtitake ng risk para sa sarili mong kapakanan. Okay? Nag-i-invest ka, pumapasok ka sa investment para sa long-term or financial security ng sarili mo at hindi lang sarili mo kundi ng pamilyang kinabibilangan mo. Okay? Yun nga lang, parang nagsisimula ka pa lang dito at para kang batang wala pang kamuwang-muwang pagdating sa investment. So, pag-aralan mo muna siyang mabuti. So, yun lang may papayo ko.
Okay, next, para sa pag-ibig, mayroon tayo ditong Ace of Spirals and the Nine of Spirals. Kitang-kita dito yung kalungkutan, no? Siguro, May 25 birthday celebrants, siguro nung nagdaang taon ng buhay mo ay punong-puno ka ng heartbreak, no? Siguro nakipaghiwalay ka sa kinakasama mo or sa jowa mo. Pero may bagong darating, no? Ito, kung mapapasin mo itong Nine of Wands, ito ikaw, nung nagdaang taon, no? Parang, ngayong taong ito ng buhay mo, ibubuntong hininga mo yung nararamdaman mong yung masakit, no? Yung heartbreak na nararamdaman mo. Parang ngayong taong ito ng buhay mo, ibubuntong hininga mo siya, okay? At ngayong taong ito ng buhay mo, may papasok ulit na bagong opportunity pagdating sa love, okay? So baka may tao kang makilala ulit ngayong taong ito ng buhay mo. Pinapayo ko lang sa iyo na buksan mo pa rin yung puso mo pagdating sa pag-ibig, no? Kasi kung nabigo ka man, sana itong taong ito ng buhay mo, at nararamdaman ko naman na hindi ka naman bibiguin ng taong kakatok sa puso mo. Okay? So, yan yun. Para sa pag-ibig. Sunod, para sa family, we have here Eight of Mirrors and the King of Mirrors. Ito ay medyo negative ang dating nito sa akin, no? Punong-puno ng kalungkutan ang taong ito ng buhay mo pagdating sa pamilya, sapagkat may paglisan na magaganap, no? Hindi natin alam kung ano yung paglisan na ito, pero tiyakan iiwan natin yung mga magulang natin, no? Or iiwan natin yung mga mahal natin sa buhay. It's because of two reasons, okay? Dalawang rason yung, or dalawang circumstance yung nakikita ko. Una, ikaw ay aalis sa ibang bansa, okay? Pangalawa, posibleng kinasal ka na at hihiwalay ka na sa pamilya mo at magsa-start ka ng mag-build ng panibago mong pamilya. Okay? At mayroon pa pala akong isang pang nakikita dito, no? Ito yung paghihiwalay ng pamilya, no? Siguro yung broken relationship sa pamilya, posible ding ito maganap sa taong ito ng buhay mo, no? So, alin man dyan sa tatlong sitwasyon, yan yung posibleng mangyari, no? May hiwalayang magaganap sa pamilya, okay? May isa or may mga hihiwalay, no? Sa pamilyang kinabibilangan mo, okay? So, yan. Sunod, para sa tragedy or disaster, we have here the Herne or Herne, the Hunter, or the Chariot card, and the Illusionist or the Knight of Stones. Pag the Chariot card, pagdating sa tragedy or disaster, vehicular to. So, posibleng vehicular accident ang maganap sa iyo ngayong taong ito ng buhay mo, no? So, mag-iingat. Kung ikaw ay may sariling motor, sariling sasakyan, pag-ingatan mo. Okay? Sapagkat posibleng maapektuhan yung kaperahan na taglay mo. Okay? Diyan sa kinasangkutan mong aksidente. So, kung hanggat may iwasan, iwasan mo na, sapagkat evident, no, yung since major arcana pa yung nabunot ko, yung the Chariot, posibleng or malakas yung posibilidad na mangyari yung vehicular accident sa iyo ngayong taong ito ng buhay mo. Okay? So, yun. Next, para sa health, we have here the Three of Mirrors and the Six of Stones. Ito ay payo, okay? Ito ay isang mensahe pagdating sa kalusugan mo, no? Kasi, 'di ba, sa trabaho mo daw ngayong taon, 'di ba, stress, punong-puno ng stress. So baka mapabayaan mo yung kalusugan mo, no? At kung ikaw ito, yung punong ito dito sa Six of Stones, at nandyan yung nakakabit yan sa baba, yung mga pinag-ipunan mo. Ito yung mga pinag-ipunan mo, eh. Yan yung nagre-representa sa mga pinag-ipunan mo. Yan yung mga stones na nakasabit. Pero may nanunuyo, no? May nanunuyo, yung punong nanunuyo. Yan ang tumutukoy sa katawan mo or sa kalusugan mo na napapabayaan mo. Okay? So, natutuyo. Okay? Napapabayaan. So, posibleng lumitaw yung mga sakit ngayong taong ito ng buhay mo. May 25 birthday celebrants, no?
At sinasabi dito, pinapayong ka na mag-reflect ka sa sarili mo. Pag-isipan mo, ano ba talaga ang mahalaga sa'yo? Yung pagtatrabaho mo ba o yung kalusugan mo? Okay? So, yun. Yun yung nakikita ko. At kailangan mo mag-seek ng advice, no? Sa mga health professionals natin, doctor, nurses, ngayong taong ito ng buhay mo. Kasi may posibilidad na mangyari ito, no? Yung bigla ang sakit ngayong taong ito ng buhay mo. Okay? So, yun. And last but not the least, May 25 birthday celebrant sa community. We have here the Page of Spirals and the Nine of Scrolls. Negative ang dala nito sa akin, no? Pag sinabi mo kasi Nine of Scrolls is about defeat or pagkatalo. Okay? So, sinasabi sa akin dito na parang ikaw mismo sumusuko na sa toxic na situation sa community mo, no? So, may paglisan na magaganap mo, may pag-alis. Okay? Posibleng maganap sa taong ito ng buhay mo yung pag-alis mo or paglisan mo sa komunidad na kinabibilangan mo. Posible kang lumipat sa ibang lugar na kung saan payapa, walang toxic, walang negative vibes. Okay? Puro positive lang yung mararamdaman mo, purong kalagayahan. Ayan. So, kung ako naman, kung mapapayuhan kita, pwede naman, talikuran mo na yung komunidad na yun, kung negative naman ang dala nito sa iyo, no? Kung puro bad vibes ang dala nito sa iyo, every time na gumigising ka sa umaga, kung puro bad vibes naman ang dala ng mga kapitbahay mo, yung komunidad na kinabibilangan mo, it's time na lumisan or umalis ka na dun sa lipunang kinabibilangan mo, no? At lumipat ka sa ibang lugar na kung saan ikaw ay mapapayapa ng kalooban. Okay? So, yan yung kabuuan ng ating reading ngayon, no? Ngayong araw na ito, May 25 birthday celebrants. Sana'y magustuhan ninyo ang aking pagbasa para sa kaarawan ninyo. Sana'y magustuhan ninyo. Kung inyo pong nagustuhan ay click nyo po yung like, share, and subscribe sa aking channel. At kung kayo naman po ay magpapabati, ay click nyo po or comment nyo lang po yung pangalan ninyo sa ating comment section, yung location niya, at kung ano po yung ipapabati ko sa kanya. At kung kayo naman po ay magpapa-free tarot reading ay pwede naman po. Click nyo lamang po yung link sa ating description box at sagutin nyo po yung inihanda kong online form roon, okay? So, May 25 birthday celebrants, gaya ng hiling ko sa mga nagbe-birthday, ingatan nawa kayo or pagpalain nawa kayo ng may kapal sa taong ito ng inyong buhay. Bigyan nawa kayo ng magandang kalusugan, magandang swerte sa buhay at mabuting kalusugan. Okay? At ingatan nawa kayo sa lahat ng mga pangit na sitwasyon sa inyong buhay. Kung mangyari man, ay bigyan nawa kayo ng Panginoon pa ng lakas, tapang at pagtitiis. Okay? Para makayanan ninyo yung mga sitwasyon na yon na pangit sa inyong buhay. Okay? So, yun lamang po. May 25 birthday celebrants. Ingat kayo riyan at happy birthday sa inyong lahat.